Okay, once again, magandang umaga, gabi, hapon, tanghali sa iba't ibang bahagi ng daigdig, saan man kayo naroon. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat ng mga kapatid natin mga OFWs na walang sawang taga-subaybay sa ating YouTube channel at saka sa Punto por Punto. Inanihan ko kayo na patuloy na magsuporta, mag-subscribe po sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Kasama yung lingkod, Brother Tatarosal. So, bago tayo magsimula mga kapatid, atin mo nang hanggang ngayon, hindi pa nakabalik sila si Father Darwin sa Bohol, particular sa Valencia, Bohol. Kaya hanggang ngayon, hindi pa totally restore ang kuryente at saka yung komunikasyon. So, baka mabutan pa ng bulan ng Marso. Yun ang dahilan na di man ang generator ngayon doon sa Cebu at saka sa Bohol. Ang daming damage ni Odette. So, bago tayo patuloy, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo, at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu, at lahat sila'y muling magpabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkaling. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So once again magandang umaga, happy Sunday sa lahat. At sa ating mga kaparian sa Punto por Punto, Reverend Father Darwin Gitgano, Reverend Father Gilbert Ambrosa sa Milan, Italy, Reverend Father Ricky Hinti sa Vatican. Pero sa ngayon, bakasyon siya ngayon dito sa Pinas, naka-quarantine pa. At saka Reverend Father John Rama sa Archdiocese sa Cebu, isa ka Franciscan. Kasama din natin sa team sa Punto por Punto. At sa lahat ng mga kasama natin sa Punto por Punto. So, ngayon, ating talagay ng daming gustong iparibat mga pahayag sa ating mga kapatid, ng mga born again, SDA, Islam, lalo na nagsulputan mga sekta. Pero ngunit mayroon tayong iribat na yung palaging ginawaan pa ng aklat ng mga yung National Sunday Law. Kaya sabi ng isang vlogger, si Johnson Amican, na naganap na ang first National Sunday Law. Naganap na, nangyari na. Meron ng second Sunday Law, second National Sunday Law. Yan ang kanilang allegation. Magdeklara ang Santo Papa ng National Sunday Law. So, sa yan sa ating sagutin, mga pahayag sa ating mga kapatid, mga preachers o evangelists, pastors nandyan sa social media, particular na sa YouTube, yung mga vlogger.
Sa ngayon, atin mo ng talakayin patungkol sa yung mga allegation ng ating mga kapatid sa malaking kamalian ang ating pagbinyag ng sanggol, dahil po ang ating Panginoong Hesus ang kailangang sundin. Siya po ang modelo. And then, ang ating Panginoong Hesus ay nabinyagan, hindi isang malaki na, di ba? Kung ating basahin ang gospel ngayong umaga, ngayong araw, ngayong linggo, na ang ating Panginoong Hesus ay 30 taon na siya nabinyagan ni San Juan Bautista. Di ba? So, ibig sabihin, kung tingnan natin, ang kung basahin natin ang Lucas 4 sa ating gospel ngayong linggo, 4:14 hanggang 22. So, 30 taon na po ang ating Panginoon Hesus din tumanggap ng binyag sa kang San Juan Bautista. Sa panahon nga siya ay sanggol pa, yung 8 araw mula siya na isilang, pinanganak, ay nihandog lang po siya sa templo. Hindi siya pinaniyagan sa mga Pasbisay, agihalad ra siya. Yun ang dahilan yung mga kapatid nating ibang mga sekta na sa kanila hindi nila binyagan, ihandog lang po nila sa iglesia, katulad na ginawa ni Beren Maria at saka ni San Jose. Kung ating basahin ang Lucas 2:21 hanggang 24, ating munang basahin, na hinandog lang. So yun ang dahilan na ang kanilang mga anak, mga sanggol, ay ihandog lang katulad ng ginawa sa ating mahal na Beren Maria at ni San Jose. 8 araw ang ating Panginoon Hesus ay dinala sa templo at inihandog at namanggap ng circumcision. Tinuli. Ating basahin na. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. So, nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan. Atin mo nang basahin na kung nakasunod ba sila sa ating Panginoon. Kautusan ni Moses. Unang take note, kautusan ni Moses. Sila pumunta sa Jerusalem at dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay ikatalaga sa Panginoon. Take note nga ang kautusan, sa kautusan ni Moises na ang lahat, bali iturin natin nga seremonyalon sa mga Judaism, mga Hudyo. Ang lahat ng panganay anak na lalaki ay ikatalaga sa Panginoon. Ang tanong, lahat bang anak nila na sanggol ay panganay? Ang lahat bang anak nila ay lalaki, panganay, lalaki? So ang utos ni Moises is ang lahat ng panganay anak na lalaki, yun ang itinalaga o ihandog sa templo. Kung dito tayo sa mga STE, ang STE palaging nag-ano dito. Ang tanong, ang yung anak, lalo na anak yung mga pastor, halos lahat yun ba panganay? Ang lahat bang, halimbawa, yung panganay mo ay babae, walang, hindi kasali sa kautusan, di ba? Ang lahat ng panganay anak lalaki, ang pangalawa, hindi na pwede ihalad, hindi na pwede ihandog. Talaga. Ang panganay lang di ba?
kung ang panganay yung anak mo babae, ay hindi kasali sa naturang kautusan. Ang lahat ng panganay lalaki. So, kailangan nga aware po tayo sa gamitin nilang sitas na laban sa ating infant baptism. At pinaka-joker pa, kung para sila yun ang sundin sa 24 at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato, yung pares na ano po bang sa Bisaya yung tokmo, at dalawang inakay na kalapati. So, ang sa ilang seremonyalo, sa kanilang seremonyalo, may dala pa silang isang pares na bato-bato, o sa amin sa Bisaya ay tokmo, yung ibon, di ba? At saka dalawang inakay na kalapati. Ang tanong, sinunod ba yun sa kanila? Yung paras nila ang lahat, ranting, ang lahat ng panganay, kahit babae, hindi lang sa kanila ang lahat ng panganay, ang lahat ng anak nila na sanggol ay inaalay, itinalaga. So sumalsalungat na, kumukontradik na sa Biblia na may batayan sa kanilang turo, di ba? Ibig sabihin, hindi po nila nasunod kung ano po ba ang gusto nilang ibig sabihin. Di ba? Maling akala pala. So, granting ang lahat ng anak na sanggol, itinalaga sa Panginoon, inaalay sa Panginoon. Ang tanong, sinunod ba nila ang seremonyas ng mga Hudyo patungkol sa kanilang seremonyalo na mayroon pang isang pares na bato-bato at inakay na kalapate? Wala naman. Hindi na nasunod. Diba? Yun. So, kailangan aware tayo sa kanilang gamitin na sitas laban sa ating infant baptism, pagbinyag ng mga sanggol. Dito tayo sa bakit po ang ating Panginoon Sus ay bininyagan ni San Juan is 30 taon na siya, 30 years old na. Kung tingnan natin, ang ating Panginoong Hesus, ang dapo nila ni St. John the Baptist is 6 months lang, diba? Panahon sa Annunciation, na binalita ni Angel Gabriel na ang ating mahal na Birhen Maria ay maglihi ng Espiritu Santo, yung ikalawang persona ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Diba, nagpunta din siya, dinalaw niya ang kanyang first degree cousin niya, kanyang pinsan na Santa Elizabeth na sa panahon yaon, ay naglihi na naman ni St. John the Baptist, ika-6 na buwan. So, ibig sabihin, ang gap sa ating Panginoon sa kani San Juan is 6 months lang. Then, kung ating basahin, ang dito sa dinala ang ating Panginoon sa templo para magtanggap ng circumcision, as yun ang pinangalanan sa Jesus. Para sa mga Hudyo, mabilong lang po kayo sa kanilang religion kung tumatanggap kayo ng circumcision. Sa atin, sa ngayon, ay yun ang baptism. Diba? Yun ang dahilan na kailangan dalhin natin ang ating mga anak doon sa kuan para magtanggap ng binyag. Pero dito tayo sa bakit ang ating Panginoon Sus ay bininyagan. Ano po ba ang purpose? Kung ang binyag ay ang paglilinis ng mga kasalanan, ang tanong, ano po bang sala ng ating Panginoon Sus kung bakit po siya ay nagpabinyag? Kung basahin natin ang Mateo 3:13 ba yun na sabi ni San Juan Bautista nga siya po ay magbinyag sa tubig, ngunit may susunod sa kanya nga mas
mataas pa sa kanya, di ba? At kahit na sa tanggal ng sandalyas, hindi niya kaya. Hindi siya karapat-dapat. Si Jesus ay dumating na naman sa Jordan sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. So, kung basahin natin ang 11, basahin mo na ang 11 ha. Ano po ba ang ating mabasa? Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ko karapat-dapat kahit tagadala ng kaniyang panyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang diyami. Titipunin niya ang sa kamalig ang trigo, ngunit ang iba'y susunugin sa apoy at mamamatay kailanman. So, kung tingnan natin, ang binyag ni San Juan para po magsisisi sa kasalanan, para po mahugasan ang kasalanan. Ang tanong, ano po bang kasalanan ng ating Panginoon Jesus? Bakit po siya nagpabinyag ni San Juan Bautista? So, of course, wala siyang kasalanan. So, ang una, dalawang punto. Unang punto, sa binyag ng ating Panginoon Jesus, na-reveal ang part sa pagka-misteryo sa Holy Trinity. Diba? Misteryo po ang Holy Trinity. Ngunit, kung tingnan natin sa Old Testament, nandiyan na ang misteryo sa Holy Trinity. Ngunit na-reveal ang panahon sa binyag ng ating Panginoon Jesus. Kung ating basahin, may kung ating basahin mga kapatid, na ang binyag ng ating Panginoon Jesus may tinig mula sa langit. Di ba? Ano po ba ang tinig mula sa langit? Kung ating basahin, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin." Big humility si San Juan. Alam niya na yung ating Panginoong Jesus ay yun ang tunay na Mesiyas. At kayo pa ang lumapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." So, tumanggi pa si San Juan Bautista, dapat hindi sa karapat-dapat. Ngunit ang sagot ng ating Panginoon, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Tumayag si Juan nang nagbautismo si Jesus, pabautismohan si Jesus, humahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati. Espiritu, yung Holy Spirit. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." So, kung tingnan natin na reveal ang Holy Trinity, may Ama nandun sa langit. Yan ang problema malaking problema sa mga Wanis, yung
one God and one person, di ba? Sa atin, 3 persons in one God. Pero yung mga Oneness is one God and one person. Ang pagka-Diyos at sa persona ay isa lang. Para sa kanila, ang persona is mayroong katawan, may laman. Yan ang ilang pag-intindi, pag-unawa sa persona. So, isa lang. So, ang problema, malaking ang ano nila ma-reconcile na may nagtinig mula sa langit. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, nalubos kong kinalulugdan. So, ang tanong, kung yung mga Oneness, sino bang tinig sa langit? Ama. Ang anak nandyan sa tubig, sa ilog ng Jordan. Ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. So, tatlo. Di ba? So, ibig sabihin, na-reveal ang mysterious Holy Trinity. Kung tingnan natin pa noon sa creation, yung Genesis 1:26, may kasama na ang Diyos pa noon sa creation. Di ba? Hindi man yun kasama niya ang anghel dahil ang anghel ay creator. Hindi siya creator. Created lang po siya. Hindi siya creator. So, na-reveal, yun ang dahilan na ang utos ng ating Panginoon sa Mateo 28:19 hanggang 20, Trinitarian formula. Pinyagan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil ang Holy Trinity ay na-reveal panahon sa binyag ng ating Panginoon Sus na pahayag. So, pangalawa, kung tingnan natin sa commentary on the New Testament, mga kapatid, kung tingnan natin ang commentary na panahon sa binyag ng ating Panginoon Sus, ating basahin we might also consider his baptism as a solemn inauguration of his public ministry, but not in the sense of the rationalists who falsely interpret this season as awakening of the messianic consciousness in Christ. So, to fulfill all justice, to carry out the will of the Heavenly Father according to which Christ's baptism was a part of the divine plan of redemption. Yun ang ibig sabihin na ang binyag ng ating Panginoon Jesus ay solemn inauguration of his public ministry. Inauguration pala sa simula sa kanyang public ministry. Yun ang dahilan na tapos yung binanyagan ni San Juan, susunod din si Taning at siya ay tinukso ni Satanas, di ba? Sa Holy Spirit comes down as a dove upon Christ. For the dove is the traditional symbol of peace and love. So, peace and love ang ibig sabihin sa kalapati na sa anyo ng ang Holy Spirit sa anyo ng kalapati. Yun ang ibig sabihin sa purpose ng ating Panginoon Jesus ay bakit bininyagan siya. Kung para sa kanila, sundin nila ang tanong sa kay si Kristo, ang ating Panginoon Jesus ay bininyagan is 30 years old na. Ang tanong, sinunod ba yun ninyo? Bakit po kayo magbinyag, magbautismo ng mga 8 years old, 20 years old, 15 years old, 16 years old? Dapat pabutin muna nila ng 30 years old bago nila binyagan, di ba? Pangalawa, kung sundin nila ang ating Panginoon Jesus, bininyagan doon sa ilog ng Jordan, wala namang Jordan dito Bakit kayo magbinyag?
nandyan sa sesor, anang sa mga baybayin, sa dagat, di ba? Ang iba, high-tech naman, meron na silang swimming pool. Mahilig sila sa litra por litra eh. Saan po natin mabasa na maminyag ng swimming pool? Diyan sa swimming pool. Di ba? So, ang pinaka-problema, kung para sila sundin nila ating Panginoon Sus, sa panahon ng binyag natin may Sus, may tinig mula sa langit. Ito po ang pinakamahal na king anak. May bumaba na kalapati sa anyo ng Espiritu Santo, sa anyo ng kalapati, ang panahon, may bumaba ba po ba yun sa kaninyang mga binanyagan. So, malaking problema mga kapatid sa ating mga kapatid sa bayang pananampalataya na palaging tumutulidsa sa ating pananampalataya, lalo na sa sakramento ng binyag. Nakita nga tayo mga Katoliko ay malaking kamalian ating ginawa sa infant baptism. Dahil si Kristo ay bininyagan, ay malaki na, 30 years old na, sa panahon na siya ay sanggol, ay nahandog lang doon sa templo. So atin nang i-reconcile yung dalawang sitas, dalawang mga sitas na gamitin nila against sa ating binyag ng infant baptism. So, unang-una, binyag natin Panginoon Jesus ay na-reveal ang misteryo sa Holy Trinity. May Ama, nabuksan ang langit, at ang tinig ng Ama mula sa langit. Ito po ang pinakamahal na king anak, at may bumaba na Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. So, na-reveal. Pangalawa, solemn inauguration sa simula sa public ministry ng ating Panginoong Hesus. Yon ang dahilan na tapos siya binanigan, susunod na yun si Taning at tinokso ang ating Panginoong Hesus, ngunit hindi siya, naka-overcome po siya sa tukso ni Satanas. Ngunit ang first Adam ay natukso ni Satanas, di ba? Nalinlang. So, kung tingnan natin mga kapatid, mali po ba ang pagbinyag natin ng sanggol o infant baptism? Unang-una, para sa kanila, atin ang na-reconcile yung dalawang sitas na ginamit nila nga hindi nga sumasalungat sa kanilang gusto, di ba? Ibig na yung sabihin, sumasalungat. Ang tanong, bawal ba binyagan ang mga kabataan, mga sanggol? May utos ba dyan sa Biblia na hindi kasali ang mga sanggol sa binyag? Wala. Di ba? Ang utos ng ating Panginoon Jesus ay generic term. Lahat ng tao ay binyagan. Wala tayong mabasa nga yun lang mga malaki. Ngunit may batayan sila. Kung ating basahin ang Matthew 28, 19 hanggang 20, binyagan sila sa ngalan ng Ama, ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So lahat ng tao ay binyagan. Kung tingnan natin ang San Juan 16:21, ang sanggol ay tao. Wala naman sigurong kung maliban na lang kung ang kanilang anak ay hindi yun sa tao, yung kanilang sanggol ay hindi yun tao. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. So yun ang infant baptism. Binyagan una, bago turuan. Yung Mark chapter 16, 15-16, binyagan muna, tapos turuan. So, para yun sa adult, mga matatanda nang wala pang binyag, undergo sa catechumenic instruction, catechetical instruction. Yun nagdahilan sa mga Katoliko, walang pili sa binyag. Matanda naman, ano pang edad mo, isang, I think you mentioned, Brad Fred Olier.
Si Brad Fred Olayer ay isang ning lumapit siya sa atin sa panahon na nandiyan tayo sa loob ng simbahan sa katedral. Paglabas natin, lumapit siya sa atin. Kayo po ba si Brother Tata Rosal? Yun po. Bakit po? Palagi pong taga-subaybay sa programa sa sa programa sa DexTD. Ayan, maraming salamat siya. Pwede po ako magpatulong, Brad, na magpabinyag po ako ng Katoliko. Bakit? SD po ako eh. Palagi kong nagsubaybay at saka nakaunawa na intindihan na niya ang lahat ng doktrina ng simbahan. Ang ilan ng edad mo? Sa 60 years old lang po ako, Brad. Sige ko, sa Bisaya pa, sige ko na sa pamalan ng piki, man siya akong bunyag. Ako ang nag-assist sa kanya, panahon pa po ni Dalit para luminuro sa San Lorenzo. Dinala ko siya at ating assist sa Father Lomen. Din endergo siya katikaysa siya, pero lahat ng doktrina, larawan, mapurgatorio, halos lahat alam na niya dahil po sa palagi niyang lagi siyang nagsusunod sa programa sa DexTD, sa lalong-lalo na sa dialogue sa pagtuo, yung dialogue sa panampalatayang Katoliko. So, nabinyagan siya, 60 years old. Hanggang ngayon, naging safety siya at naging minister des Clarin. Diba? So, wala po tayong hindi categorical po ang binyag, ang utos. Lahat ng tao, matanda man o masanggol, ngunit sa ating Katoliko, ang mga sanggol, ang linisan, ang yung paghugas ng mga kasalanan, yung original sin. Ngunit yung mga matanda na, mayroon ng original sin at sa actual sin. Yan. So, diyan sa Biblia, ang utos ng dalawang utos, tapos na muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Magandang umaga pala ni si Zelda. Hi bro, Tata. More power. Maraming salamat Sis Hilda. At saka kilala po siya sa aming team na Ate Eds. Ngayon may ako ng pamanhin na ilang nag-street po ko naka-absent sa Punto kagabi. Ang aga ko nakatulog, medyo na tayo sa aming travel namin. Nagbiyahe po kami, Brother Wendell, kasama Brother Olive sa diocese sa Pagadian, ngunit na naabot kami sa Margos sa Tubig, bayan ng Margos sa Tubig. Nandoon yung regional hospital sa Mga del Sur. Pinuntahan namin, request po si Brad Boy Buntong, kasama natin sa Catholic Faith Defenders Diocese sa Pagadian, na magpa-prayer siya. Sa Tuesday na hindi kami nakapasok sa kahit mayroon kaming vaccination card. Dahil higpit ang protocol sa kanila, hindi basta-basta makapapasok ng mga bisita. Video call na lang, pero okay na lang, at least nakapunta kami. Umiyak. Si Brad Boy, makakita niya na sa amin, sa video call na lang, nandyan kami sa labas ng hospital, umiyak taon siya. Gusto niyang makapasok kaming 3, 4, kasama si Brother Kenneth Bustamante. So yun ang dahilan na pag-uwi, may mga 6 na. Dami nandun kami sa St. Peter Parish, Father Rene Herrera. So, yan ang dahilan, Eds. Agang-aga ko nakatulog, hindi na ako naghapunan. Nakatulog na. Pagtapos ng prayer at tulog diretso. So, hindi nakapaghapunan. So, yan mga kapatid, bago tayo atin mo nang acknowledge yung mga Tito Natividad Phil, I'm watching bro, salamat. Sino pa yun? Good morning bro, Tata, Reni Nano Vapor.
Maraming salamat, bro. So, sa lahat ng mga taga-subaybay, so patuloy tayo mga kapatid. Kung tingnan natin mga kapatid, ang utos, dalawa. Yung infant sanggol sa Mateo 28:19 hanggang 20, binyagan mo na bago turuan, tapos turuan. Binyagan mo na, tapos turuan. Yung sa Marcos 16, turuan mo na, tapos binyagan. So, opposite. So, ibig sabihin, para yon sa mga adult o adult baptism, mga matanda na wala pang binyag. Pero ang tanong, para sa kanila, ang sanggol ay walang panampalataya. Hindi pa yon makatanggap, hindi pa makaintindi, hindi pa makaunawa, marunong mag-unawa dahil wala pang alam. So, kailangan sa kanila, para sa kanila, kailangan nga ang binyagan may panampalataya. Kung para sa kanila, ang sanggol, ang binyagan, yun lang may panampalataya, tumanggap ng panampalataya. Para sa kanila, yun ang requirements, ha? Yun ang requirements. Ngunit, babasa natin na ang mga maliliit na mga bata, sabi ng ating Panginoon Jesus, ay may pananampalataya. Ating basahin sa Mateo 18:6. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking galingang bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa magiging sanhi sa pagkasala sa isang maliliit na ito na nananalig sa akin, sa ibang mga salin na sumampalataya sa akin. Yung mga bata, mga maliliit na mga bata, ay kinonfirm ng ating Panginoon Jesus ay may panampalataya sa Kanya. Yun ang ituturing nating fide inati, inborn faith. Diba? So, ngunit sa mga adult is required ang panampalataya, acquired faith. Kung para sa kanila, ang sanggol hindi banyagan kay wala pang panampalataya, mabasa natin Mateo 18:6 na ang mga sanggol ay ang mga bata, maliliit na bata. Isang evangelist, isang pastor ng born again, nagtanong sa akin, yung maliliit na bata, brother ta, hindi yun sanggol. Yun ang mga 7 years old, 8 years old, yun ang ibig sabihin. Ang tanong, yung sanggol, maliit na bata, hindi. Maliit din na bata, di ba? Specify na yun eh, maliit na bata. Di ba? So, ang sanggol is maliit na bata. Maliban dyan, wala tayong mabasa na hindi kasali ang mga bata sa binyag. Kung tingnan natin sa panahon po sa mga apostoles, granting para sa kanila, ang binyagan yun lang na tumatanggap ng kailangan undergo ng pag-aaral o ikatikaminate muna bago binyagan. Pero ang daming mga kaso diyan sa Biblia, mga kapatid, lalong-lalo na panahon po sa gawa ng mga apostoles, na ang daming nabinyagan na hindi na pinangaralan ng mga apostol. Halimbawa, dito tayo sa kaso ni Lydia, bago tayo extra mga kapatid. Kung tingnan natin ang gawa 16, 13 hanggang 16, na si San Pablo ay nangaral sa tabi ng ilog at isa sa nagkinig sa kanilang pangaral ay si Lydia nga taga Tiatira. Kasi po ating basahin, si Lydia na taga Tiatira nga nangangalakal ng mga talatilang purpura. Siya ay may takot sa Diyos, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya ay naniwala sa ipinangangaral ni Pablo.
nagpabautismo siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, kung ituturing po ninyo akong dapat na lingkod ng Panginoon, doon kayo na kayo tumuloy sa amin. So malinaw na si Lydia lang nakinig sa pangaral ni San Pablo, ngunit ang lahat ng pamilya ni Lydia ay bininyagan ni Pablo. Ibig sabihin, household means all person in one house. Bakit bininyagan ni San Pablo ang lahat ng nandyan sa ang pamilya ni Lydia, nga si Lydia lang ang nakinig sa pangangaral ni San Pablo. Siya lang nakaunawa, siya lang ang nakaintindi. Bakit pagdating sa bahay ni Lydia, ang lahat ng panimalay ni Lydia, pamilya ni Lydia, ay bininyagan ni Saulo? Dahil po sa Gawa 2:39, kung ating basahin 38-39, ating basahin. So, ang daming kaso dyan sa Biblia na ang mga bata ay kasali sa binyag. Kung basahin natin ang 38-39, sumagot si Pedro, pasisyan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, ang inyahan ni San Pedro, yung mga magulang, yung mga matatanda, kailangan magsisi sa kanilang kasalanan dahil nakakommit na po sila na actual sin. Ngunit sa 39, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, nasa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. So malinaw na ang pangako pala ng Diyos hindi lang sa mga matatanda, kasali yung mga anak. Yun ang dahilan na bininyagan lahat ng pamilya ni Lydia, bininyagan ni San Pablo, dahil po ang pangako ng Diyos ay hindi lang yun sa mga magulang, mga matatanda, pati yung mga anak. Kung ang binyag para tayo maging Kristiyanos, ibig sabihin yung mga sanggol sa iba't ibang sekta, hindi pa yun Christian. Alien pa yun. Dahil hinawala pang binyag eh. So, Galatia 3:27, ang nabinyagan ay sumusuot na ni Kristo. Katanggap na sa pagkapropeta, pari at saka pagkahari. So wala tayong tamang oras na pagpatuloy. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Once again, inyahan po kayong lahat sa pagpatuloy na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, ang Pagsisiwalat ng Katotohanan. Kasama niyong lingkod, Brother Tata Rosal. Yun lang ang ating inireconcile sa ating celebra ngayong araw, ang pagbinyag, pagtanggap ng binyag ng ating Panginoon ni San Juan Bautista. Yun ang batayan ng ating mga kapatid na kailangang binyagan, malaki na, matanda na, katulad ng ating Panginoon sa ating ni-reconcile yung mga sitas para po tayo maunawaan at maintindihan natin at maano na yung mga paratang nila ng ating binyag ay malaking kamalian sa pagbinyag natin ng mga sanggol, con infant baptism. Ang binyag para sa lahat ng tao, ang bata ay tao, kailangan binyagan. Matthew 28:19. Hanggang 20. Ating partner, Masis Control, Brad Jobero Bante. Ato yung production head, Brad Manuel Lonquelo Jr. Ating tita na sa Galila. Sa ating Chief Executive Officer, Grandfather Daryl Salis. Of course, sa ating station manager, walang iba ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Mat. Ngalan po sa Evangelization of First at DCDM, sa ating mga kasamahan sa Catholic Faith Defender, Exorcism and Deliverance Ministry, yung lingkod, Brother Tata Rosal, kaming lahat. Sabi, magandang umaga, happy Sunday sa lahat. God bless us all.